Alright, so let us discuss Chapter 6, Column Grids and Structural Layout. Before we proceed to drafting, allow me to read the following objectives. First, we have add and modify column grids. Second, add and modify architectural and structural columns. Load steel shape families. Create structural framing elements. Fifth, copy elements to levels. And last, create foundation wall footings. Dito guys, mag-open tayo ng project. So make sure naka-launch na yung Revit application nyo, and then dyan sa may recent files, i-access ko tong 06 commercial_m. So i-click ko na to, o kaya kung hindi nyo pa na-i-open yung mga files ninyo, pwede nyo i-click dito sa open link, and then browse nyo dun sa inyong dataset na kinabi ninyo. So 06 commercial_m, and then click open. So mag-a-upgrade lang yung model niya from 2021 to 2025. So paki-double click yung level 1 floor plan, and then pwede nyo na natin i-close itong G100 cover. Okay, on the architecture tab, una natin gagawin is to locate the grid or GR tool. So andyan makikita nyo sa tooltip, nakalagay dyan is places column grid lines in the building design. So pag kinlik ko yung grid or nag-type ako ng GR, pwede na akong maglagay ng grids dun sa ating level 1 floor plan. So accepting the default, ang default natin ay naka-line at saka yung ano tawag dito, meron tayong ibang option pa bukod sa line. Meron tayong arc, meron tayong dalawang klaseng arc, isang start and radius at saka center ends arc, at saka yung peak lines. So mamaya gagamitin natin yung peak lines, but for now let us accept the default, and then mag-click kayo ng 2 points. 2 points muna, wag muna dito sa may floor plan. So I'll just span, and then start ako dito sa left, and then horizontally to the right, and then click. So andyan mapapansin nyo yung na-create natin, may iba't iba siyang grips, may iba't iba siyang labels dun sa kanyang grid bubble at saka grid line. So I'll press escape twice, or I'll click the modify tool dun sa ribbon. Ayan. And then try ko i-select. So dito meron tayong mga makikitang mga control na tinatawag. So unahin ko from left to right. Ito yung tinatawag na show bubble. Pwede kayong mag-display ng bubble dito sa left, and then pwede din kayong mag-hide. So kung gusto niyo nandito yung bubble, just click the show bubble checkbox, and then pwede nyo i-uncheck yung nasa kanan. And then ang susunod dyan is yung elbow. I-zoom in ko lang Ayan, ito yung elbow. So pag kinlik mo to, magkakaroon ka ng elbow to minimize or to para maiwasan yung mga overlapping na grid bubbles. Okay? Tapos kung gusto mo naman tanggalin yan, pwede mo lang itong i-drag. Ayun. Hanggang sa maging straight or horizontal ulit. And then pwede kang mag-edit ng parameter. Ito. Halimbawa, hindi siya number. Letter siya, capital letter. So if you type A, capital A, pwede rin. And then press enter. So ganon. And then ang susunod dyan ay yung tinatawag na 2D or 3D extents. Ito.
Pag kinlik mo to, magsuswitch yan to 2D extents. And pagka kinlik mo ulit, magsuswitch yan to 3D extents. And then, yung circle na maliit dun sa between grid bubble and grid line, ginagamit yan to control the length or the alignment. So, pwede mo i-drag yan horizontally o kaya i-align mo dun sa mga neighboring grid bubbles. And then, meron pa ba? So, yun lang. At tingnan naman natin yung paglalagyan nating floor plan. So, selected itong grid na to. I'll just delete this. Hindi natin to kailangan. So, I'll hit delete dun sa keyboard. And then, dun na tayo ulit sa floor plan natin. I'll type ZF para sa zoom to fit. And then, on the ribbon, kiklik ko ulit yung grid tool. And then, gagamit ako this time ng pick lines. So, I will click pick lines dun sa modify place grid. And then, on the options bar, so magta-type ako ng 100 para sa offset. And then, I'll press enter. And then, ipoposition ko yung mouse ko dun sa loob ng floor plan natin dito sa bandang ibaba. Bottom horizontal. Now, kapag ang dash line ay nag-appear sa inside, hindi nyo masyado makita, ayan, iso-zoom in ko ng bahagya. Hindi dito sa labas, kailangan inside. So, ayan, pag nag-appear sa inside, pwede nyo nang i-click. Ayan, so I'll zoom out. And then, mapapansin nyo, since nag-type tayo ng A kanina, ang lalabas na susunod na grid bubble ay letter B. Ngayon, kung kinakailangan nating i-adjust yung parameter, gawin natin. So, gagawin natin itong numerical grid bubble. So, I'll just click the edit parameter and then I'll type 1, enter. And then, tsaka ako itadrag yung aking mga handles. So, both sides. So, itadrag ko to palabas. So, I'll make sure hindi niya katapat yung mga section heads natin. So, itadrag ko pa palayo. Ayan. And then, same goes with sa right side or sa kabilang side. Drag natin palayo. Ayan. And then, so, na-stretch na natin. Tapos, i-click uli natin yung line tool. Ito. Line tool. Balik tayo sa line. And then, magda-draft uli tayo ng another grid. So, umpisa naman natin dito sa kanan. Yung offset, balik natin sa 0. Baka makalimutan natin So, highlight nyo and then type 0, enter. Now, for the second grid, move nyo yung pointer nyo sa right side. Ito. May makikita kayo dyang guide. At saka temporary dimension. Kapag nag-grid na yung temporary dimension ng approximately 6,000, tulad na nakikita nyo sa screen, pwede na kayo mag-click. And then, since nag-type tayo ng 1 kanina, ang susunod na grid bubble dyan ay grid bubble 2. Tapos, may mapapansin ulit kayong guide. Pag nakita nyo na yun, pwede na ulit kayo mag-click. Ibig sabihin, naka-align na yung grid 2 dun sa grid 1. Ayan. So, second click. So, mapapansin nyo rin yung padlock icon na yun. Naka-constrain na yung grid 2 dun sa grid 1. Okay. Mag-draft ulit tayo ng iba pa. So, active pa rin yung inyong tawag dito, grid tool. So, i-drag natin yung tawag dito, yung witness line. Tama ba? Ito yung witness line between grid 1 at saka grid 2. So, ibig sabihin ng drag the witness line, yung point na kinalalagyan itong witness line na to, ilalagay natin dun sa grid 1. Ayan. Ayan, na-drag natin. So, pansinin nyo, nabawasan siya ng 100. Tapos, etong grid or yung temporary dimension na 5,900, i-click natin yan.
para i-modify, gagawin nating 6,000. And then press enter. So, pansinin nyo, umangat ng bahagya ng 100 units pataas yung ating grid 2. And then, pwede na tayo click modify or press escape twice to terminate or end the command. Tapos, ang susunod natin dito is select natin yung grid line 2. Tapos, check natin kung pag minove natin yung grid line 2 or nag-drag tayo ng kanyang mga controls, sasabay dapat dyan yung grid line 1. So, ayan, napansin nyo because yung grid line 2 is naka-constrain dun sa 1. At ganyan din yung mangyayari dito sa bandang kanan. So, if you drag, susunod yung dulo ng grid 1 or grid line 1. Okay? So, ayan. And then, press escape or click the modify button. So, meron na tayong dalawang grid lines. Gamitin naman natin yung modify tool na copy to create more grid lines. Select natin yung grid line 2. Ayan, select. Tapos, click natin yung copy dun sa ribbon or you can type CO. So, pagka-click nyo nung copy, merong indicator na pwede na kayong mag-select ng point para dun sa inyong pagka-copy. Because nakapaligid yung mga dash line dun sa grid line 2, indicating na tapos na or nag-end na kayo ng selection set. Okay? Dun sa options bar, lagyan ng check yung constraint at saka multiple. So, dito, constraint, check, and then, verify na lang kung may check mark yung multiple. And then, for the start point, click anywhere in grid 2. So, let's say, kiklik ko dito. And then, since naka-constrain yan, ang movement lang nito ay vertical. Okay? Either pataas or pababa. So, since gagawa tayo ng another grid pataas, i-move natin yan ng pataas. And then, using the temporary dimension, kapag ang reading sa temporary dimension ay 6,000, pwede na kayo mag-click. Or you can type the value. Halimbawa, 6,000. Enter. Ayun. So, grid line 3, meron na kayong pangatlo. Tapos, paki-click uli yung modify tool dun sa ribbon. Ayan, or press escape twice. So, pwede kayong mag-select ng or pwede nyo ulitin yung copy kung gusto nyo para sa grid line 4. So, ganun ulit. Select nyo and then click copy. And then, click anywhere on, or check nyo muna kung naka-constrain at saka multiple. Click anywhere on grid 3. And then, move upward and then type 6,000. Enter. And then, press escape twice or click the modify tool dun sa ribbon. Okay? So, sunod natin. Paki-select yung grid lines 3 and 4. So, pwede kayong gumamit ng control key sa keyboard or pwede kayong gumamit ng crossing selection from right to left. Ayan. Select grid lines 3 and 4. And then, on the modify grids tab, modify grids tab, control panel, control panel, paki-click yung activate button or activate controls and dimensions or you can type AC. Ayan. So, makikita nyo may magdi-display dyan na temporary dimensions.
Ngayon, using the technique outlined before para sa pag-move ng witness line, paki-move yung witness line. Ito, unahin natin yung between 2 and 3. So, i-move natin to papunta doon sa grid line 2. Ayan. So, verify kung ang nakalagay dyan ay 6,700. So, kung 6,000, dagdagan natin ng or i-modify natin 6,700. Enter. Ayan. And then, ang isusunod natin ay yung grid line 4. Okay, yung grid line 4, ang distance noon from the interior face ng wall ay 800. Pakitingnan dun sa inyong manual. So, if I select the edit parameter, I will type 800. Enter. Para makita natin maigi, i-zoom in ko. So, naka-indicate yung witness line dun sa face ng wall. Ayun. So, okay siya, 800. So, I'll zoom out and then pan. Okay na tayo dyan sa 1 to 4. Now, on the architecture tab, paki-click yung modify tool and then balik tayo dun sa architecture tab. Paki-click uli yung grid tool or type GR. And then, dun sa modify place grid tab, paki-click yung pick lines. And then, on the options bar, paki-set yung offset sa 100 ulit. And then, press enter. Tapos, paki-position yung mouse ninyo dun sa inside edge ng left vertical wall. Ito. Inside edge. So, I'll zoom in. Make sure nasa inside edge yung dash line bago kayo mag-click. So, click. And then, I'll zoom out to check kung ano ba yung nag-display dyan. Siyempre, susunod sa number 4 is number 5. So, I'll click number 5 kasi ang gusto ko dyan is alphabet. So, capital A. And then, press enter. So, kung nagawa nyo na yun, na-edit nyo na, press escape twice or click the modify tool dun sa ribbon. Now, let us select the grid line A and adjust natin yung length niya. Ayan. So, I'll zoom out. And wala naman tayong certain or specific distance. Basta hindi lang siya mag-overlap dito mamaya sa section heads natin. Okay, yun. So, taas ko pa ito ng konti. Okay, so I'll click the white space to deselect the objects. Now, ang gagawin nating susunod is to create more grid lines using array. Paki-select yung grid line A kung na-deselect ninyo. And then on the modify grids tab, paki-select yung array tool dun sa modify panel. Ito. So, ito array tool or type AR. Now, pakitingnan dun sa options bar. Paki-verify na linear. Ito, linear yung selected, hindi radial. So, pagka naka-highlight in blue yung radial, paki-click na lang yung linear. And then, group and associate is selected. Ayun, may check mark. Tapos, choose the second option ito. Not the last. Ito, second option. Tapos, dun sa number, by default, naka-set yan sa 2. Paki-type yung 6. So, type 6, enter. Tapos, yung constraint, dapat may check. Ayan. So, marami tayong binabago pag maraming naka-display dun sa options bar. Now, tingnan natin yung, wag nyo din kakalimutang basahin yung status bar prompts dun sa baba. So, ang nakalagay dyan is click to enter move start point.
So, click nyo yung first point nyo anywhere on the selected grid line. So, halimbawa, dito sa bandang itaas ng, tawag dito, itong grid line natin. So, click. And then, move the pointer to the right about 5,400. So, pwede kayong mag-type 5,400 and then press enter. So, ang mangyayari dyan ngayon, since nag-set tayo ng number of grid lines, magkakaroon niya ng 6 grid lines from A to F. So, ganun ang ginagawa ng array. Tapos, pare-pareha sila ng distance since nag-type tayo ng distance na 5,400. So, press escape twice or click the modify tool on the ribbon. Now, select the last item. Ito, yung ginawa natin. Select the last item. And on the modify grids tab, on the controls panel, ito, paki-check kung naka-activate yung dimensions or activate controls and dimensions or AC. And then, paki-move yung witness line dun sa inside face ng wall. Tingnan natin ha. Pwede nyo i-pan or i-zoom if necessary. So, itong inside face ng wall, ito yon yung bandang baba. So, dapat nagre-read to ng 100. So, nasa 3,880. So, type natin 100, enter. So, take note, since naka-array yan, mag-a-adjust yan accordingly kapag in-adjust natin tong last grid natin, yung letter F. Tapos, pwede nyo nang i-deselect yung grid line F and select natin ulit. Ayan, para makita nyo lang yung appearance. Ayan. So, deselect nyo and then, kung kailangan nyo i-modify ulit, select nyo ulit yung grid line F. May makikita kayo dyang yung text parameter na naka-indicate kung ilang number. Yan, edit text. So, subukan nyo baguhin yan. Let's say, mag-type tayo ng any number. Let's say 7. Enter. So, mag-a-add ng another grid dun sa kanan ng F. G naman yun. So, gawin naman nating 5. So, select nyo yung text parameter and then type 5. Enter. So, mababawasan. Mawawala yung letter F. So, hindi nyo pwedeng, tawag dito, ituloy yan. Kasi, since may G kanina, ang susunod na doon, H, kapag tinuloy nyo yung paglalagay ng grid. Kung gusto nyo ibalik sa F, just undo. Control Z. So, Control Z twice and then, babalik na tayo doon sa A to F. So, make sure nothing is selected. Click modify or press escape twice. Pagkayari nyo mag-undo. Ang susunod na natin ngayon ay lalagyan natin ng dimension yung ating mga grid lines. So, paki-select lahat ng vertical grid lines using selection methods na natutunan nyo. So, ako gagamit ako ng crossing selection from right to left. At make sure hindi madadamay yung mga mga section heads. And then, pagka-select nyo, pwede din kayo gumamit ng control key pag select nyo pa isa-isa. So, on the modify model groups tab, ito, meron dyang dalawang panel, group at saka selection. So, dun sa group panel, paki-click yung ungroup. Ayan, click. So, ang ginawa niyan is, hindi na siya naka-array itong A to F na to. So, individual na yung pagmamodify niyo dyan. Pag may binago kayong distance dun sa isang grid, hindi na magiging pare-parehas yung kanilang distances. Okay? And then, on the Modify Grids tab of the ribbon, ito, Measure Panel naman, ito, paki-click yung Align Dimension.
Ayan. DI. Pwede din kayo mag-type ng DI. Starting with grid A, paki-click sunod-sunod hanggang letter F. So, click nyo dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ayan. Pwede nyo i-display basta readable. So, i-display ko yan dito. And then, I'll click para i-position yung ating dimension. Pagka nagawa nyo na yun, press escape twice or click the modify tool dun sa ribbon. And then, paki-select yung grid line B. Zoom in ko lang ha. Ayan, grid line B, paki-select. Tapos, dun sa text dimension between A and B, ito, click nyo yung edit dimension length. Paki-type yung value na 6740. Enter. And then, paki-select yung grid line C. Tapos, between C and B, paki-click yung edit text parameter and then type 4400. Enter. Tapos, repeat ninyo dun sa remaining vertical grid lines sa bandang kanan. Ito. So, isa-select natin tong E. Tapos, isa-set natin to ng 6740. Enter. Isa-select natin itong D. And then, isa-set natin to ng 4400. Enter. So, ayan. Dapat yung gitna ninyo, magre-read yun ng 8,500. Okay na. On the Architecture tab, paki-click uli yung Grid Line tool. Pwede kayo mag-press ng Escape twice or click the Modify tool dun sa ribbon. So, punta kayo dun sa Architecture tab and then Grid or type GR. And then on the Modify Place Grid tab, verify na selected yung line tool or line icon. And then move nyo yung pointer nyo sa inside ng building. Medyo eto. Between grid lines C and D. Ito, bandang baba. Ayan. Between grid line C and D. Tapos, pagka-click nyo dyan, between, kahit saan dyan, pagitan ng C and D. So, verify ko lang ha. Ayan, C and D. So, pagitan dyan, click. So, magre-read yan ng grid bubble G. Okay? So, pwede ko siyang ilagpas dito. Ayan. Or, i-align natin dun sa mga neighboring grid lines. Okay? So, letter G. Bago kayo mag-proceed sa pangalawang grid lines, paki-edit yung value to C.3. Ito. Select nyo yung edit parameter and type capital C.3. Enter. And then, proceed na kayo dun sa pangalawa. Dito naman, banda sa kanan, ito. Ayan. So, susundan niya yun, C.4. Pero hindi yun na kailangan natin. Ang itatype natin ay C.7. So, paki-refer na lang dun sa inyong manual, C.7, enter. And then, let us modify the temporary dimensions if pwedeng nating i-modify. So, click natin to. Papunta dun sa grid
Check ko lang ha. Grid D. Ayan. So, between C7 and grid D, dapat magre-read yung ating temporary dimension ng 2,700. So, i-type ninyo 2700, enter. Tapos, dun sa kabila, sa C.3, at saka grid C, ganun din. Move nyo itong witness line. Ayan. And then, yung witness line na to, kung pwede, or kung nahihirapan kayo, maglagay na lang tayo ng align dimension. So, click modify. And then, try natin Since naka-display naman yung activate controls and dimension, may magdi-display dyan na temporary dimensions. So, try ko lang to. Ayun, gumana. So, ito dapat ay ganun din, 2,700. Enter. Dapat yung itong nasa gitna, yung pagitan ng C3 at saka C7, dapat 3,100. To confirm na tama yung ginawa natin. And then, pwede nyong i-save as yan, yung project nyo, para hindi mabago yung original. So, save as nyo and then type any file name na gusto niyo. So, let's say for example, I click the modify and then file, save as, project. So, isa-save ko yan sa desktop. And then, options. Paki-confirm kung 20. Pagka 20, gawin yung 1, 2, or 3. And then, click OK. And then, 06 commercial. Lalagyan ko lang ng _1. Save. Para next time na i-open nyo, hindi na siya mag-upgrade. Okay? So, since na-save na ninyo, mag-add and edit dimension tayo dito. So, start natin yung align dimension. Align dimension. So, modify tab. Ayun, sa measure panel. Pwede din kayo mag-type ng DI. So, click nyo yan. And then, on the options bar, choose wall faces. Ito. From the drop down. And then, add a dimension string to the grid bubbles 1 to 4. So, select nyo from 1, running vertically. Ayan. So, i-click ko dito. Ayan. And then, press escape twice or click modify tool dun sa ribbon. And then, sunod natin yung viewing grids in other views. So, kung kailangan nyo dagdagan yung dimension nyo, halimbawa, click nyo ulit yung align dimension, and then grid line, tapos outside face ng wall, pwede kayo mag-snap doon sa previous dimension nyo. Ayan. And then, click modify. So, kung kailangan nyo ng reference dun sa outside face ng wall. Okay, so, viewing grids in other views. On the project browser, double-click to open the west elevation view. Hanapin natin dito sa project browser yung west elevation view. Double-click. And then, paki-click din yung south. Tingnan nyo maigip. Dun sa west elevation view kung ano ba yung grid or grids na nakikita nyo. So, nakikita natin dyan yung numbered grids. 1, 2, 3, 4. Pagka kinik naman natin yung south elevation view, ang makikita natin dyan is lettered grids or yung alphabet.
And then, click din natin yung longitudinal section. Ayan. So, ano ba yung nakikita natin? So, ganun din. Same goes with south. Tama ba? Lettered grids din yung nakikita natin. So, ang isusunod natin dito guys ay mag-a-add tayo ng tinatawag na guide grid. So, paki-open yung A101 floor plans sheet. So, punta tayo dito sa project browser and then look for sheets and then paki-click yung or paki-hanap yung A101. So, pwede nyo i-expand yung A1. Lahat na nag-i-start sa A1. Andyan. So, A101 floor plans, paki-double click. Ayan. So, pwede nyo nang i-close yung ibang view or window view using close inactive views dun sa quick access toolbar. So, ayan. Ang naiwan lang ay A101 floor plans. On the view tab, on the sheet composition panel, click the guide grid. So, asan yun? View tab, sheet composition panel. Ito, view tab, sheet composition panel, click niyo yung guide grid. Yan. So, may magdi-display dyan sa canvas ninyo. Doon sa assign guide grid dialog, paki-type yung plan sheets dun sa name. So, plan sheets. And then, click OK. So, ayan. Meron tayong guide grid ngayon. Tapos, select nyo yung guide grid. Paki-select. Ayan, guide grid. Tapos, on the properties palette, change the guide grid spacing to 125, then click apply. Ito, guide spacing sa properties palette, 125, enter. So, ayan, lumaki yung mga spacing niya o yung mga grid. So, using the shape handles na makikita nyo dun sa apat na edges, paki-reduce yung ating guide grid. So, tingnan nyo yung gagawin ko ha. I-reduce lang natin yan ng katulad nung nakikita nyo dyan sa manual nyo. Parang ano lang, parang apat na square lang. Medyo adjust natin ng ano. Yan, apat na square. Oh, yan. Pwede na siguro yan. So, tansyahin nyo muna na parang magkakasize yung apat na square. Tapos, on the modify guide grid tab, ito, modify guide grid tab, click the move tool. Ito, move. Ito, rotate pala yun. Ito pala, move. So, click the move tool, uncheck the constraint. Tapos, dito sa options bar, uncheck niyo yung constraint. Para sa start point, click dun sa intersection ng guide grid. Ayan, yung nakikita nyo sa screen. Tapos, i-snap nyo yan dun sa intersection ng grids A at saka 4. Dito. Zoom in ko ha. So, hanapin nyo yung grids A and 4. So, snap nyo doon sa intersection nun. And then, pagka hindi nyo makita, paki-zoom in or paki-pan. So, ayan na. Na-snap ko na. I hope nakasunod yung karamihan sa inyo. And then, on the project browser, double-click A102-floor plans. Project browser, A102. Ayan.
Tapos, on the properties palette, ito, on the properties palette, scroll to the bottom and in other grouping, paki-click nga yung modify. Make sure walang selected So, andito tayo sa A102-floor plans. Dito sa properties palette, paki-scroll down hanggang sa makita nyo yung other grouping. Tapos, dun sa guide grid, since gumawa na tayo ng panibago or ng bago, select natin yung plan sheets. Ayun. So, makikita nyo din sa A102, magdi-display dyan yung guide grid. So, click anywhere on the viewport to select it. Ayan. Tapos, on the modify viewports tab, ito, mali pala sinilagay ko, title block pala. So, ito, modify viewports tab. Ayan, nag-display na. On the modify viewports tab, click the move tool. Ito, move. Tapos, for the first point, click the intersection of grids A and 4. Ayan. Zoom in kung kinakailangan na yun. And then, paki-snap dun sa intersection ng guide grid. Kasi hindi nagtatama dyan. Ayan. I-zoom in ko ng todo. I-snap nyo dun sa intersection ng guide grid. Ayan. And then, zoom out. So, ayan, solve na natin. And then, ganun ang gagawin nyo dun sa remaining. So, iiwan ko ng activity sa inyo yun. I-open nyo yung bawat floor plan and ceiling plan ito. Yung A103 hanggang A114 reflected ceiling plans. Para mag-snap dun sa guide grid. Okay, sunod natin So, kayo na lang gawin nyo yun. A103 hanggang A114. On the project browser, double-click to open level 1. Scroll up. Level 1, double-click. And then, on the view tab, Windows panel. Ito, Windows panel. Close natin yung inactive views. O kaya pwede nyong i-access dun sa quick access toolbar. And then paki-save yung project. Okay, after you save the project, maglalagay na tayo ng column ngayon. So dito tayo mag-proceed sa level 1. And then on the architecture tab, ayan. On the column, ito, column, build panel, column drop down, choose architectural, column architectural, ayan. And then from the type selector, make sure na M underscore rectangular column 610 by 610 is selected. So kung hindi, hanapin nyo dun sa type selector nyo. Ayan. M rectangular column 610 by 610. Now, move the pointer to the intersection of grid lines A and 4. Ito. And then, click the intersection or click at the intersection to place the column. Ayan. Okay. So, tingnan natin, click modify, and then, mali yata yung ating placement Okay, so click natin ito, gawin nating 100, enter. So, ayun. So, medyo tumama na. Okay, on the architecture tab ulit, column, and then column architectural. So, maglagay ulit tayo ng iba pang columns dun sa
intersections dun sa perimeter ng building. Okay? Perimeter muna ng building. Ito. So, click nyo to. 1, 2. Basta sa mga intersections lang ng grids natin. Tapos, perimeter. Ayan. Okay? So, kung gusto nyo, pwede nyo i-copy. Halimbawa, nakagawa na kayo ng column dun sa upper at saka sa bandang kanan. Click Modify. Pwede nyo i-copy yan. Select nyo yung ito. Filter. Check none. Columns. Okay. And then, copy. And then, select nyo dun sa distinct place. Halimbawa, dyan sa intersection or midpoint. And then, constraint. Tapos, click nyo dito. And then, click modify. Tapos, ang dadagdagan nyo na lang itong nasa kaliwa. So, architecture tab, column drop down, column architectural. Click nyo dito. And lastly, done. And then, modify. Ayan. Nalagyan na natin ng column yung buong perimeter ng building. So, press escape twice or click the modify to make sure na walang selected objects. Tapos, proceed naman tayo dun sa structural columns. Okay, on the architecture tab din, column drop down, ayun, structural columns naman. Tapos, dun sa type selector, ayan, mababasa nyo dyan yung default na structural columns natin. So, UC, universal column, ibig sabihin, tapos andun yung kanyang size. Pero hindi yan yung kailangan natin. Maglo-load tayo ng steel shapes. Kaya, on the Modify, Place Structural Column tab, dun sa ribbon, click nyo yung Load Family. Tapos, paki-browse dun sa, nakikita nyo dito sa screen ko, yung path ng library or content library na in-install ninyo. And then, select nyo yung steel. Ayan. Popost ko muna para makita nyo maigi. Yung path. Steel. Tapos, pagdating nyo dun sa steel, hanapin nyo yung M or metric underscore or M underscore W white flange. So, scroll down ko. Scroll down. Ayan. M underscore W white flange. Ayan. Hindi pala tayo naka-column, naka-structural framing pala. Kaya, balik tayo dito sa US. Structural columns, ayun. Steel. And MW underscore W. M underscore W white flange column. Ayan, nakita ko na. And then, click open. Tapos, may specify types dialog dyan. Ang pipiliin nyo dyan yung W310 by 97. W310 by 97. Scroll down. Hanggang sa makita nyo yung 310 by 97. Ito. So, select nyo yan. And then, click OK to load the family. Tapos, from the type selector, verify nyo kung yun nga yung nakaload. And then, on the options bar, choose height. Ito. Instead na depth. So, select height. And then, on the modify place structural column tab, multiple panel, paki-click yung at grids. Ito. And then, on the modify structural columns,
at grid. Ito. Modify, place structural column at grid intersection tab. Makikita nyo dyan yung finish at saka cancel na checkmark. So, ang gagawin nyo dito is i-click nyo yung lahat ng intersection ng grids kasi nag-select kayo ng at grids eh. So, ang gagawin nyo dyan, crossing selection. Ito, from grid line to the right of grid line E. Baka kasi mamali ako eh. So, click the pointer above grid line 3. Ito. Above grid line 3 and to the right of grid line E. Ito. Mula dito. And then drag to the left. Ayan. Drag to the left of grid line B. Left ng B. At saka below ng 2. So, ito yon. So, click. And then, mapapansin nyo dyan, lahat ng intersection meron na. Okay? So, wala dapat itong ano eh. Pwede nyong tanggalin to later on. Click finish. Ayan. Click finish and then on the options bar, ito, on the options bar, yung drop down natin, level 2. So, gawin nating roof. Tapos, on the modify place structural columns tab, click the add columns. Ito, add columns. Tapos, i-select natin yung entire building using crossing or window selection, kung ano man yung pwede. So, add columns. Lahat naman kasi ng architectural column, yun lang isa-select yan eh. So, select natin yung entire building and then click finish. And then, click modify. So, may buburahin tayo select natin to, window selection, and then press delete. Tapos, ito, medyo ibaba natin. Ayan. Then, press escape twice or click the modify button. Now, kung gusto niyo yung makita sa 3D, pwede naman. So, click the default 3D. And then, on the view control bar, select nyo yung wireframe. So, ayun yung mga columns na nilagay natin. Both architectural and structural columns. Okay, balik na ako sa level 1. And then, pwede din tayo mag-edit ng columns dyan. Select all of the steel columns dun sa loob. Ito lang. Select nyo lahat and then press nyo yung space bar. Tingnan nyo yung orientation. Yun yung ginagawa sa pag-change ng orientation. So, pag pinindot nyo yung space bar, iikot yung columns ninyo at 90-degree increment. Ayan. O, ayan. So, ganun na. May technique para sa pag-modify ng placement ng column. Tapos, sa project browser, click naman natin yung transverse section. Ayan, double click. So, makikita nyo din dyan yung view ng inyong columns. Pwede nyong baguhin yung level of detail into fine. Ayan. O kaya yung visual style, shaded or hidden, or kung ano yung gusto nyong view or visual style. So, balik ko lang sa hidden and then balik ako sa level 1. So, ang sunod nating i-discuss ay yung tinatawag na level of detail.
So, balik ako dito sa transverse section. Napahapiawan na natin yung level of detail, ano. So, dyan sa transverse section, dun sa view control bar, na banggit ko na kanina, pwede natin baguhin yung level of detail. Meron tayong tatlong level of detail. Yung coarse, medium, at saka fine. So, kung titignan nyo maigi, if you cycle dun sa tatlong level of detail, so, mapapansin nyo yung mga changes dun sa view natin. So, proceed tayo. So, pwede nyo i-zoom in or zoom out dun sa grid line 2 or 3. Ito. Yan, grid line 2 or 3. Tapos, tingnan nyo kung ano yung itsura ng mga columns natin na yan. So, structural columns, M_W wide flange. So, ganoon din dito sa grid line 2. So, tingnan nyo yung mga tooltips para makita nyo maigi kung ano ba yung dinidisplay niya at coarse level of detail. Tapos, dun sa nakikita nyo mga columns dyan, pwede kayong mag-select ng isa, yung mataas man or maiksing column. Ito. Ayan. So, select natin itong mataas. Tapos, right click. Tapos, pakihanap yung select all instances and in the entire project. So, ibig sabihin nun, lahat ng instance na sinelect mo. Tapos, nag-right click ka. Tapos, pinili mo yung entire project. Lahat ng similar dun sa sinelect mo nung una, masasama dun sa selection set. Kaya, tingnan natin dun sa properties palette. Ayan. So, structural columns, 24 ang naka-indicate dyan. And, dun sa base level, ito, base level, naka-level 1 yan, baguhin nyo into street level. And, dun sa top level, so, hindi sila pantay-pantay, ano, gawin natin lahat na roof. Ayan. And then, tingnan natin sa 3D. So, click modify. Tingnan natin sa 3D. Ayan. So, pantay-pantay na yung mga structural columns natin. Okay? So, ganun lang yung pag-modify. Hindi kailangan pa isa-isa or kung ano yung pagsaselect na ginagawa nyo, yung control select. So, ang gawin nyo, select all instances na lang para selected lahat. Okay? Next. Click on the roof and then on the view control bar. View control bar. Ito. Ayan, roof. Tingnan natin. Click on the roof and then on the view control bar from the hide isolate pop-up. Ito yon, hide isolate. Sunglasses, ito. Temporary hide isolate. Choose hide element. Yan. So, wala tayong selected. Check natin dun sa transverse or sa 3D. Click on the roof. Wala pa tayong roof dito. So, skip muna natin yan. So, proceed na tayo dun sa working with parts. Baka ang binabanggit ditong roof ay
Itong nasa harap, yung nasa facade. Ayun, yung kulay green. Ito. So, click natin itong roof. Hindi ko kasi nakita kanina. So, click the roof. And then, on the view control bar, hide element. Yun. So, orbit the model. Kung kinakailangan, ayan, orbit. Para makita nyo yung loob ng hindi naka-wireframe. And, sige, proceed lang kayo dun sa pag-orbit. You can use the steering wheel, you can use the view cube, or you can use the shift at saka yung mouse wheel dun sa pag-orbit. Tapos, pag tapos na kayo, i-click nyo lang to ulit. Tapos, reset, temporary, hide, isolate. And then, pwede na kayong bumalik dun sa home, dun sa view cube. May home icon dun eh. So, para bumalik kayo dun sa default 3D view. Now, let's now proceed to working with parts. On the project browser, double-click the transverse section. Or pwede naman dito sa view tab natin kung naka-open na yung transverse. Paki-close na lang yung iba na hindi ginagamit. Close inactive views. And then, zoom to fit. Okay na. And then, on the Modify Structural Columns tab, dito muna pala, bago tayo pumunta dun sa Modify Structural Columns. Kailangan meron tayong selected objects. Right-click and choose Select Previews. So, ayan, selected yung mga structural columns natin dito. Ayan, 24 structural columns. Pwede yun, select previews. O kaya, right-click, any still column, tatapat nyo dun sa, click ko lang yung modify, So, ang una kong ginawa, right-click, and then, select previews. Ang pangalawa, click ko lang yung modify, itapat nyo dun sa isang structural column, right-click, and then select all instances in entire project. So, yun ang dalawang way para i-select uli yung mga previous selections. So, ang pinaka gusto ko dyan is yung select previews. Now, on the Modify Structural Columns tab, Create Panel. Modify Structural Columns tab, Create Panel. Paki-click yung Create Parts. Ito. Create Parts. And then, on the Parts panel, Modify Parts panel, click the Divide Parts button. Ito, Divide Parts. In the Work Plane dialog, from the name list, choose Grid D. Ito, click natin itong name radio button and then choose Grid D. Ayan, paki-verify lang maigi On the Modify Division tab, so click natin OK. On the Modify Division tab, click the Intersecting References button. Intersecting References. Ayan. Tapos, in the Intersecting Named References dialog, click Level 3 or check Level 3 and then click OK to see the result. Ayan. And then, hindi pa pala, Kailangan pala natin i-click yung, check mark. Ayan. So, on the Properties palette, for Parts Visibility, Properties palette, Parts Visibility, ayan, naka-show parts. So, check natin yung Show Original. So, yan yung original. Nakita nyo yung changes na nangyari dun sa
canvas natin. Tapos, show both. Yun. And then, show parts. Ayan. Hiwalay yung ano. Pag in-scroll nyo, or hindi pala in-scroll, kapag hinover nyo, ayan, separate yung mga columns natin. Ibig sabihin, yan yung effect nung parts na ginawa natin kanina. Pagka show original naman, ayan, hindi nyo makikita yung division na ginawa natin kanina. O kaya, show both. Pagka show both, parehas ninyong makikita. Ayan. So, dito tayo sa show original. And then, ang gagawin natin susunod ay copy and paste naman doon sa aligned levels natin. Okay, so let us copy our architectural columns and then i-add natin dun sa mga iba pang floors. On the project browser, double click the level 3 kung hindi niyo nakikita dito. So level 3 floor plans, not ceiling plans ha. Yan, level 3. Tapos double click to open level 1. So paki-open daw yung level 3 and level 1. And then make a window selection from left to right surrounding the entire building. Do not include grid lines. Okay, so umpisa yan dito. Window selection. Ayan. Do not include grid lines. So ang masaselect nyo lang dyan, walls at saka columns. And then, ang susunod natin, after you select, click the filter button dun sa modify multi-select tab. Ito, filter. And then dyan sa filter dialog, check none. And then check only the columns. And then click OK. So lahat lang ng architectural columns ang selected. Tapos, on the modify columns tab ng ribbon, click nyo yung copy to clipboard or Control C kung gusto nyo yung keyboard shortcut. Tapos, on the clipboard panel, dyan pa rin kayo sa clipboard panel, doon sa paste drop down, choose align to selected levels. Ayan, align to selected levels. Tapos, ang isa-select nyo dyan sa select levels dialog, yung level 2 hanggang level 4. So, pwede nyong i-click yung level 2 at i-drag hanggang sa level 4. So, dapat ang mag-highlight yung 2, 3, 4 na level. And then, click OK to complete the paste operation. Ayan. Tapos, tingnan nyo ulit sa transverse. Yung pagbabago. Ayun. Na-click na natin or na-copy na natin yung architectural column. Okay? Then, click modify or press escape twice and then save your project. Control S. Now, ang susunod natin dito ay adding structural core walls. Okay, yung structural core walls natin, dun na lang sa part 2 ng ating chapter 6. Okay? Structural core walls hanggang footing. Okay? So, see you on the part 2 of chapter 6.